Pagkatapos pumanaw ng aking asawa, sinabi ng aking anak na babae, "Nanay, kailangan mong magtrabaho, kung hindi ay wala ka nang mapupuntahan." Sa desperasyon, pumayag akong alagaan ang isang matagumpay na negosyante na paralisado. Sa unang gabi pa lamang, nabigla ako sa mga nangyari. Masaya ako na narito ka. Bago tayo magsimula, lubos kong inaasahan ang inyong ambag. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring tulungan ninyo akong patuloy na ibahagi ang mga aral tungkol sa pagtanda. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-click ang kampana upang hindi kayo makaligtaan ng anumang video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring magkomento ng numero 1. Kung hindi, mangyaring magkomento ng numero 0 upang malaman ko upang makagawa ako ng mas magandang video para sa inyo. Simulan na natin. Mangyaring sundan ang aking kwento hanggang sa dulo at magkomento ng pangalan ng lungsod kung saan kayo nanonood upang malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking kwento. Bago pa man nalalanta ang mga bulaklak sa puntod ni Mang Benjo, binigyan ako ng aking anak na si Maria ng isang ultimatum. Nakatayo ako sa kusina kung saan ako nagluto ng libu-libong pagkain para sa pamilya. Nang pumasok si Maria na may ganoong ekspresyon sa kanyang mukha, ang ekspresyon na nagsasabi na nakapagdesisyon na siya at ang aking damdamin ay hindi na mahalaga. "Nay, kailangan nating mag-usap." Sabay lapag niya ng mamahaling designer bag sa mesa na may malamig na kalampag. Sa edad na 42, namana ni Maria ang determinadong ugali ng kanyang ama, ngunit minsan ay kulang sa init. "Hindi na ito angkop. Alam kong nakasuot ka pa ng itim mula sa libing, nararamdaman mo pa rin ang bigat ng pagpapaalam kay Mang Benjo pagkatapos ng 40 taong pagsasama." Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang pitsel ng kape. "Anong kaayusan, mahal ko? Nakatira ako dito, sa bahay ko." Ang tinig ni Maria ay matalas na parang nakikipag-usap sa negosyo. "Iniwan niya sa akin ang lahat. Naalala mo pa? At hindi mo na ako kayang suportahan." Nabitawan ko ang tasa ng kape, nabasag sa sahig na gawa sa tile. Ang kayumangging likido ay kumalat sa mga puting piraso ng porselana na parang ang aking buhay ay nadudurog. 3 linggo pa lamang ang nakalipas mula nang mamatay ang ama ni Maria. Alam kong ayaw niyang tingnan ang kalat na ito, ngunit ang buhay ay patuloy na umiikot. "Nay, may sarili na akong pamilya, may sarili akong mga bayarin." Lumuhod ako upang pulutin ang mga nabasag na piraso. Sumasakit ang aking 28 taong gulang na tuhod. "May pensyon ka, kahit hindi malaki, pero maaari kang magbigay ng 5,000 piso bawat buwan." Tumawa si Maria, ngunit walang saya sa kanyang tawa. "Hindi nga iyon sapat para sa kuryente at tubig. Pinag-isipan ko na at may solusyon ako." Tumigil ako sa paglilinis at tumingin sa kanya. Ang aking anak, ang batang aking inalagaan sa mga gabing walang tulog. Ang batang noon ay sumisiksik sa kama ng kanyang ina tuwing bagyo. Anong solusyon? May trabaho, pribadong tagapag-alaga, malaki ang sahod. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinakita sa akin ang isang job posting. Kailangan ng isang lalaki ng 24/7 na tagapag-alaga. Dati kang nurse bago ka ikinasal sa tatay mo, bagay na bagay sa'yo. Nanikip ang aking tiyan. "Maria, mahigit 40 taon na akong hindi nurse. Marami nang nagbago sa medisina. Hindi ko nga alam kung paano. Hindi ito medical nursing. Nay, kasama lang sa pagiging kasama, pagtulong sa araw-araw na gawain. Kaya mo iyan." Nag-scroll siya sa kanyang telepono. "Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. May interview ka bukas." Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga piraso ng porselana ay dumudurog pa rin sa aking palad. Paano kung hindi ako matanggap? Sa wakas ay tumingin sa akin si Maria at nakita ko ang sagot sa kanyang mga mata bago siya magsalita. "Kung gayon, kailangan mong humanap ng ibang matitirhan. Paumanhin, ngunit hindi ko kayo kayang alalayan habang buhay." Kinabukasan ng umaga, tumayo ako sa harap ng isang mansyon na parang galing sa pelikula. Ang daanan pa lamang patungo doon ay mas mahaba pa kaysa sa aming lumang kalye. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ang doorbell, nagtataka kung paano nauwi ang buhay ko sa ganito. Sa edad na 68,
Nag-a-apply ako para sa trabahong hindi ko alam kung kaya ko dahil lamang sa ipinapalayas ako ng sarili kong anak. Isang babaeng mukhang seryoso, nasa mga edad 50, ang nagbukas ng pinto. Mrs. Santos, ako si Faye, ang housekeeper ni Mr. David. Pumasok po kayo. Mas marangya pa ang loob ng bahay kaysa sa labas. Marmol na sahig, mga chandelier na kristal, mga likhang sining na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buong karera ko bilang nurse. Inakay ako ni Faye sa isang pasilyo na puno ng mga portrait, mga taong mukhang hindi kailanman nag-alala tungkol sa pera. Kailangan ni Mr. David ng tulong sa halos lahat ng kanyang araw-araw na gawain. Paliwanag ni Faye habang naglalakad kami. Paralisado siya mula baywang pababa matapos ang isang aksidente, taon na ang nakalilipas. Kasama sa trabaho ang tirahan at napakalaking sahod. Huminto kami sa harap ng isang dobleng pinto. Bago tayo pumasok, kailangan ko kayong babalaan, maaaring mahirap si Mr. David. Nagpalit siya ng 17 na tagapag-alaga sa loob ng 2 taon. Nanlamig ang aking puso. 17 na tagapag-alaga. Ano ang pinasok ko sa sarili ko? Binuksan ni Faye ang pinto, naglantad ng isang malaking silid-aklatan na may mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na nakatanaw sa perpektong inalagaang hardin. At doon, sa isang wheelchair malapit sa bintana, ay isang lalaking may puting buhok na may matatag na mga tampok. Tiyak na napakakakakit-akit noong kabataan niya. Mr. David, ito po si Mrs. Elena, ang aplikante na pinag-uusapan natin. Pinaikot niya ang kanyang wheelchair patungo sa amin at nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Asul ang kanyang mga mata, ang uri ng malalim na asul na makikita lamang sa mga lumang litrato o sa mga mapusyaw na alaala. Nang nagtama ang kanyang paningin sa akin, may nagbago sa kanyang mukha. Nakakita ako ng pagkalito. Hindi ako sigurado. Mrs. Elena, ang kanyang boses ay malalim at makapangyarihan. Mayroon kang bagay na hindi ko matukoy. Mangyaring maupo kayo. Umupo ako sa silyang kaharap, sinisikap na baliwalain ang mas mabilis na pagtibok ng aking puso. May kakaiba sa kanyang mukha, ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay nagpapapasikip sa aking dibdib ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sinabi ni Faye na dati kang nurse, sabi niya, ngunit hindi lumalayo ang kanyang mga mata sa aking mukha, na para bang sinusuri niya ako, naghahanap ng isang bagay. Opo Ginoo, matagal na panahon na bago ako ikinasal. Mas matatag ang aking tinig kaysa sa nararamdaman ko. Kasalukuyan ka bang byuda? Hindi iyon tanong. Patawad sa inyong pagkawala. Salamat po. Tumingin ako sa aking mga kamay. Suot pa rin ang singsing ni Mang Benjo. Mahirap po. Nang tumingin ako ulit, nakatingin pa rin sa akin si Mr. David na may matinding ekspresyon, halos desperado. Nagkita na ba tayo, Mrs. Elena? May kakaiba sa iyo na nagpapaalala sa akin. Nanlamig ang aking dugo. Pinilit kong ngumiti ng magalang. Hindi ko po iniisip, Mr. David. Tiyak na maalala ko. Ngunit habang nagsasalita ako, nag-alarma ang aking isipan dahil may kakaiba rin sa kanya. Ang hugis ng kanyang bibig, ang paraan ng kanyang pagtagilid ng ulo kapag nagsasalita. May bagay na nagpapanginig sa aking mga kamay at nagpapahinto sa aking hininga. Marahil hindi? Bulong niya, ngunit hindi siya kumbinsido. Sabihin ninyo sa akin, Mrs. Elena, bakit ninyo gusto ang trabahong ito? Ang tapat na sagot ay, desperada ako. Pinalayas ako ng anak ko at wala na akong mapupuntahan. Sa edad na 68, masyado na akong matanda at pagod para magsimula muli, ngunit wala akong pagpipilian. Sa halip sinabi ko, naniniwala ako sa pag-aalaga sa iba. Lagi naman akong ganito. Mayroong bagay sa ekspresyon mo na nagsasabing hindi ka natatakot sa mga mapaghamong sitwasyon. Naalala ko ang malamig na tingin ni Maria, ang paglilinis ng basag na tasa ng kape habang nakatingin ang aking anak, ang pagtulog sa sala ng sarili kong bahay dahil inukupa ni Maria ang pangunahing silid-tulugan. Hindi po Ginoo, hindi ako natatakot. Marahan siyang tumango. Faye, maaari mo ba kaming iwanan saglit para mag-usap ng pribado? Matapos umalis ni Faye at maisara ang pinto, itinulak ni Mr. David ang kanyang wheelchair papalapit sa akin. Mrs. Elena, magiging tapat ako sa iyo. Hindi ako madaling kasama.
Mataas ang aking mga inaasahan, mapili ako at hindi ko pinapalampas ang mga tanga. Ngunit kung tatanggapin mo ang trabahong ito, igagalang ka at bibigyan ng malaking sahod. Napakalaki. Nagbigay siya ng sahod na ikinagulat ko. Mas malaki pa kaysa sa kinikita ni Mang Benjo noong pinakamagagaling niyang taon. Gayunpaman, nagpatuloy siya. Kailangan ko ng isang tao na mapagkakatiwalaan ko. Isang hindi tsismoso tungkol sa aking pribadong buhay o tinatrato ako na parang may kapansanan. Maaari ka bang maging siya? Tumingin ako sa kanyang mga asul na mata at muli kong naramdaman ang kakaibang kuryente ng pagkilala. Opo, Mr. David, maaari po. Inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamayan. At nang nagkadikit ang aming mga daliri, nakaramdam ako ng kuryenteng walang kinalaman sa static. Maligayang pagdating sa aking tahanan, Elena. Ang paraan ng pagbigkas niya ng aking pangalan, nang malumanay at halos taimtim ay nagpatibok ng mas mabilis sa aking puso. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Sinasabi sa sarili ko na namamalikmata lang ako. Biyuda ako. Diyos ko, isang lola. Wala akong dahilan para maramdaman ang anumang bagay sa lalaking ito. Ngunit habang inakay ako ni Faye patungo sa aking silid malamig na malamig ang aking pakiramdam, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang buhay ko ay lumiko sa isang direksyon na hindi ko pinaghandaan. At ang paraan ng pagtingin ni Mr. David sa akin na parang nakakakita ng isang multo mula sa nakaraan ay nagpatanong sa akin kung ano ang malalaman ko na sinubukan kong kalimutan sa loob ng 48 taon. Ang unang linggo sa mansyon ng mga David ay parang pamumuhay sa isang magandang bilangguan. Ang silid na itinalaga sa akin ni Faye ay mas malaki pa kaysa sa apartment na tinitirhan ko kasama si Mang Benjo. Mayroon itong sariling seating area at banyong kumikinang na parang mula sa isang marangyang hotel. Ngunit bawat umaga pagising ko, nararamdaman ko ang bigat ng bagong realidad. Sa edad na 68, ako ay halos isang alipin na nakatira sa bahay. Si Mr. David ay tulad ng babala ni Faye, mataas ang inaasahan, mapili at masungit kapag hindi tumutugma ang mga bagay sa kanyang kagustuhan. Gusto niya ng kape sa umaga ng eksaktong 7:15, hindi 7:20. Ang mga pahayagan ay kailangang nakaayos sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Mahigpit ang kanyang schedule ng paggamot at tulungan nawa ako kung mahuli ako kahit isang minuto lamang. Ngunit may mga sandali, mga tahimik na sandali sa pagitan ng mga utos at kritisismo kung saan nakikita ko siyang nakatingin sa akin na may matinding ekspresyon mula sa aming unang pagkikita. Na para bang sinusubukan niyang lutasin ang isang palaisipan na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Kakaiba ang pangalan na iyon, sabi niya noong Huwebes ng umaga habang inaayos ko ang tray ng almusal para sa kanya. Ang pangalan ng pamilya ng pangalan ng lola ko, pagputol ko sa kanya. Siya ay mula sa isang malayong nayon. Malayong nayon, ulit niya nang nag-iisip. At saan siya lumaki? Doon, pinanatili kong neutral ang aking tinig, ngunit nagsimulang manginig ang aking kamay. Madalas lumipat ang aking ama dahil sa trabaho. Hindi naman ito kasinungalingan. Madalas kaming lumipat, ngunit hindi dahil sa trabaho kundi sa pagtakas, sa mga pinagkakautangan at sugal ng aking ama. Ngunit mas mabuting mga alaala ang dapat ibaon. Noong hapon na iyon, habang natutulog si Mr. David, binuksan ko sa wakas ang 3 kahon na mahigpit na ibinigay ni Maria sa akin upang dalhin mula sa bahay. Karamihan ay mga praktikal na bagay, mga damit, ilang libro, isang jewelry box. Ngunit sa ilalim ng huling kahon, nakabalot sa tissue paper, ay ang isang bagay na halos nakalimutan ko na. Ang aking mga lumang photo album. Binukot ko ang mga ito nang hindi nag-iisip. Marahil dahil nakalagay ang mga ito sa nightstand pagkatapos ng mga unang malungkot na gabi pagkatapos ng libing ni Mang Benjo. Ngayon nakaupo sa eleganteng silya malapit sa bintana ng silid tulugan, binuksan ko ang mga ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang unang album ay mula sa aking kasal kay Mang Benjo. Mga litrato ng kasal, mga litrato ni Maria noong bata pa, mga bakasyon ng pamilya, isang buhay ng maingat at marangal na mga alaala.
Isinantabi ko ito at kinuha ang mas lumang libro. Ang librong bihirang kong tingnan. Ang matingkad na asul na leather cover ay kupas na, bitak sa mga sulok. Sa loob ay mga litrato mula sa buhay ko bago si Mang Benjo, bago ang pag-aasawa at pagiging ina, bago ang maingat na kontroladong buhay na aking itinayo. Ilang unang pahina ay hindi nakakapinsala. Graduation sa high school, mga kaibigan sa nursing school, ang aking mga magulang na bata at puno ng pag-asa. Ngunit habang nagbubuklat ako, bumibilis ang aking paghinga. Sa pahina 12 ay ang litratong nagpabaligtad sa aking mundo. Ako ay 20 taong gulang sa litrato, suot ang isang dilaw na shift dress na ako mismo ang tumahi. Mahaba at maitim ang aking buhok, nakatali ng ribbon. Nakangiti ako sa sinabi ng photographer, nakahilig ang ulo pabalik sa kagalakan. At sa tabi ko, nakayakap sa aking baywang, ang mukha ay nagniningning sa isang ngiting nakakatunaw ng puso, ay isang batang lalaki na may maitim na buhok at nakakabighaning mga asul na mata. David. Nanginginig ang aking kamay, kaya muntik ko nang mahulog ang album. Si David ay hindi ang David ngayon. Si David ang unang pag-ibig, ang nagbigay sa akin ng mga sampagita at mga pangako. Si David na nangakong pakasalan ako kapag yumaman na siya. Si David na humalik sa akin paalam sa platform 48 taon na ang nakalilipas at hindi na bumalik. Nakatingin ako sa litrato hanggang sa mamasa ang aking mga mata, sinusubukang pagtugmain ang lalaki sa litrato sa lalaking may puting buhok na nasa wheelchair sa ibaba. Pareho pa rin ang mga linya, ang marangal na cheekbones, ang parisukat na panga, ang mga matang tila tumatagos sa kaluluwa. Ngunit si David noon ay mainit, puno ng pagnanasa, puno ng mga pangarap at ligaw na plano para sa kanilang hinaharap. Si David na ito ay malamig, kontrolado, mapait. Ano ang nagpabago sa kanya ng ganito? Nagbuklat ako ng pahina gamit ang nanginginig na daliri at nakakita pa ng mga litrato. Si David at ako sa Distrito Fair, naghahati ng cotton candy. Si David na nagtuturo sa akin sumayaw sa aking maliit na apartment, habang ang matandang kapitbahay ay kumakatok sa kisame. Si David at ako na nakaupo sa tabi ng lawa, ang aking ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Pareho silang mukhang naniniwala na ang pag-ibig ay kayang talunin ng lahat. Ang huling litrato sa serye ay ang umaga ng kanyang pag-alis. Nakatayo kami sa platform at malinaw kong naaalala ang araw na iyon hanggang sa masakit. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang mga kamay, nangakong babalik sa loob ng 2 taon. Sapat na ang yaman upang ibigay sa akin ang lahat ng nararapat sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya. Elena, sabi niya, ang kanyang tinig ay nabibigatan. Magtatayo ako ng imperyo at pagkatapos ay babalik ako para sa iyo. Maghihintay ka ba sa akin? At nangako akong maghihintay. Diyos ko, totoo ako. Ngunit ang 2 taon ay naging 3, pagkatapos ay 4. Ang mga liham ay unti-unting nawala at pagkatapos ay tumigil. Narinig ko ang mga sabi-sabi na naging matagumpay siya sa real estate. Ngunit sa panahong iyon ay nakilala ko na si Mang Benjo, ang mabait, matatag, nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Hindi kailangan na lupigin ang mundo upang patunayan ang kanyang halaga. Pinakasalan ko si Mang Benjo 3 buwan bago nagpadala si David ng huling mensahe na siya ay uuwi na. Naroon pa rin ang sulat nakasuksok sa likod ng huling litrato. Inalis ko ito gamit ang nanginginig na mga daliri kahit nakabisado ko ang bawat salita. Mahal kong Elena, nagsimula ang sulat sa kanyang matapang na sulat kamay. Nagawa ko na. Lahat ng ipinangako ko sa iyo at higit pa. Sa susunod na buwan ako ay uuwi at sa wakas ay masisimulan na natin ang ating buhay ng magkasama. Bumili ako ng bahay, ang ating tahanan at hindi na ako makapaghintay na buhatin ka sa pagpasok bilang aking asawa. Lahat ng aking pag-ibig, pangarap at bukas ay sa iyo, ang iyo magpakailanman, David. Ang sulat ay may petsang 3 linggo pagkatapos ng aking kasal kay Mang Benjo. Pinadiin ko ang sulat sa aking dibdib at naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha sa aking mukha. Sa mga nakaraang taon, kinumbinsi ko ang sarili ko na nakalimutan na ako ni David,
na ang kanyang mga pangako ay mga walang laman na salita lamang ng isang batang lalaki na nahuhumaling sa ambisyon. Ngunit tinupad niya ang kanyang salita, bumalik siya para sa akin, ngunit ako ay napunta na sa iba. Isang mahinang katok sa pinto ang nagulat sa akin. Mabilis kong isinuksok ang album at sulat sa ilalim ng unan at pinunasan ang aking mga mata. Pumasok po kayo. Pumasok si Faye na may bahid ng pag-aalala. Mrs. Elena, tinatanong kayo ni Mr. David, mukha siyang balisa. Pinagpag ko ang aking buhok at sinundan si Faye pababa, tibok ng puso ko ay mabilis. Naalala na kaya niya? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nakatingin sa akin ng matagal? Nakita ko si David sa kanyang opisina, nakatingin sa hardin. Nang marinig niya ang mga yabag, pinaikot niya ang kanyang wheelchair at nakakita ako ng iba sa kanyang ekspresyon. Hindi ang malamig na kontrol na nakasanayan ko, kundi isang bagay na mas primal, mas mahina. Elena, sabi niya ng mahina, may kailangan akong itanong sa'yo at kailangan kong sabihin mo ang totoo. Pinagkrus ko ang aking mga kamay sa harap ko upang itago ang aking panginginig. Siyempre, Mr. David. Napunta ka na ba sa Pampanga? Isang maliit na bayan mga 2 oras sa Hilaga. Nanikip ang aking hininga. Ang Pampanga ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan ko nakilala si David, kung saan ako unang umibig. Hindi ako sigurado. Nagsinungaling ako, ngunit ang aking tinig ay nagtraidor sa akin. Tiningnan ni David ang aking mukha gamit ang kanyang matalas na asul na mga mata. May kainan doon, ang Manila Sunset Cafe, sa tingin ko, at isang maliit na lawa kung saan madalas pumupunta ang mga kabataan tuwing linggo ng hapon. Nanlamig ang aking mukha. Manila Sunset Cafe, kung saan binilhan ako ni David ng cherry soda at nagkwento ng mga biro na nagpatawa sa akin ng husto. Mr. David, baka napagkakamalan ninyo ako sa iba. Ngunit habang nagsasalita ako, nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya nagkakamali. Ang malamig na maskara ng kontrol ay unti-unting nahuhulog. Nagpapakita ng lalaking minahal ko ng buong puso. Marahil nagkakamali ako, sabi niya ng mahina, ngunit hindi lumalayo ang kanyang mga mata sa aking mukha. Nang umalis ako, narinig ko kang bumulong ng isang bagay na nagpagimbal sa akin. Ang dilaw na damit, laging maganda ka sa dilaw. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ng Cab. Sa loob ng ilang linggo, ang tahanan ng mga David ay naging aking kulungan na may gintong rehas. Ang silid na inilaan sa akin ni Faye ay mas malaki pa kaysa sa aking apartment, kasama si Mang Benjo, kumpleto pa sa sariling sala at kumikinang na banyo na parang sa isang luxury hotel. Ngunit sa bawat paggising, nadarama ko ang bigat ng aking bagong realidad. Sa edad na 68, ako ay halos isang alipin sa loob ng bahay. Totoo ang sinabi ni Faye tungkol kay Mr. David. Mapili siya, strikto at mainitin ang ulo kapag hindi perpekto ang mga bagay. Gusto niya ng kape ng eksaktong 7:15 a.m., hindi 7:20. Kailangang nakaayos ang mga dyaryo sa tamang pagkakasunod-sunod. Mahigpit ang kanyang schedule ng gamot at lagot ako kung mahuli ako kahit isang minuto. Ngunit may mga sandali mga tahimik na pagitan sa pagitan ng mga utos at reklamo kung saan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na may matinding ekspresyon na parang sinusubukan niyang lutasin ang isang palaisipan na matagal na niyang dinadala. Kakaiba ang pangalan na iyan, sabi niya isang Huwebes ng umaga habang inaayos ko ang almusal. Ang pangalan ng pamilya ng pangalan ng aking lola, pagputol ko. Siya ay mula sa isang malayong probinsya. Malayong probinsya, ulit niya nang nag-iisip. At saan siya lumaki? Doon, sabi ko, sinisigurong walang emosyon ang aking tinig, kahit pa nanginginig na ang aking mga kamay. Madalas lumipat ang tatay ko dahil sa trabaho. Hindi naman ito ganap na kasinungalingan. Madalas kaming lumipat, ngunit hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa pagtakas sa mga utang at sugal ng aking ama. Ngunit ang ilang magagandang alaala ay mas mabuting ibaon na lamang. Noong hapon ding iyon, habang natutulog si Mr. David,
Binuksan ko sa wakas ang 3 kahon na minadaling ibinigay sa akin ni Maria. Karamihan ay mga praktikal na gamit, damit, ilang libro, at isang jewelry box. Ngunit sa ilalim ng huling kahon na babalot sa tissue paper ay ang isang bagay na halos nakalimutan ko na, ang aking mga lumang photo album. Iniimpake ko ang mga ito nang hindi nag-iisip, marahil dahil nakalagay ang mga ito sa nightstand ko noong mga unang malungkot na gabi pagkatapos ng libing ni Mang Benjo. Nang maupo ako sa mamahaling silya malapit sa bintana ng silid-tulugan, binuksan ko ang mga album gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang unang album ay mula sa aking kasal kay Mang Benjo. Mga larawan ng kasal, mga larawan ni Maria noong bata pa, mga bakasyon ng pamilya, isang buhay ng maingat at marangal na mga alaala. Isinantabi ko ito at kinuha ang mas lumang album. Ang album na bihirang-bihira kong tingnan. Ang matingkad na asol na leather cover ay kupas na at may mga bitak sa mga sulok. Sa loob ay mga larawan mula sa aking buhay bago si Mang Benjo, bago ang pag-aasawa at pagiging ina, bago ang maingat na kontroladong buhay na aking itinayo. Ilang unang pahina ay hindi nakakapinsala. Graduation sa high school, mga kaibigan mula sa nursing school, ang aking mga magulang na bata at puno ng pag-asa. Ngunit habang nagbubuklat ako, bumibilis ang aking paghinga. Sa pahina 12 ay ang larawang nagpabaligtad sa aking mundo. Ako ay 20 taong gulang, nakasuot ng dilaw na shift dress na ako mismo ang tumahi. Mahaba at maitim ang aking buhok, nakatali ng ribbon. Nakangiti ako sa sinabi ng photographer, nakahilig ang ulo, pabalik sa kagalakan. At sa tabi ko, nakayakap sa aking baywang, ang mukha ay nagniningning sa isang ngiting nakakatunaw ng puso, ay isang batang lalaki na may maitim na buhok at nakakabighaning mga asul na mata. David? Nanginginig ang aking kamay kaya muntik ko nang mahulog ang album. Si David ay hindi ang David na ito. Si David ang aking unang pag-ibig, ang nagbigay sa akin ng mga sampagita at mga pangako. Si David na nangakong pakasalan ako kapag yumaman na siya. Si David na humalik sa akin paalam sa istasyon 48 na taon na ang nakalilipas at hindi na bumalik. Nakatingin ako sa litrato hanggang sa mamasa ang aking mga mata, sinusubukang pagtugmain ang binata sa larawan at ang lalaking may puting buhok na nasa wheelchair sa ibaba. Pareho pa rin ang mga linya, ang marangal na cheekbones, ang parisukat na panga, ang mga matang tila tumatagos sa kaluluwa. Ngunit si David noon ay mainit, puno ng pagnanasa, puno ng mga pangarap at ligaw na plano para sa kanilang hinaharap. Si David na ito ay malamig, kontrolado, mapait. Ano ang nagpabago sa kanya ng ganito? Nagbuklat ako ng pahina gamit ang nanginginig na daliri at nakakita pa ng mga litrato. Si David at ako sa perya naghahati ng cotton candy. Si David na nagtuturo sa akin sumayaw sa aking maliit na apartment habang ang matandang kapitbahay ay kumakatok sa kisame. Si David at ako na nakaupo sa tabi ng lawa, ang aking ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Pareho kaming mukhang naniniwala na kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Ang huling litrato sa serye ay ang umaga ng kanyang pag-alis. Nakatayo kami sa istasyon at malinaw kong naaalala ang araw na iyon hanggang sa masakit. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang mga kamay, nangakong babalik sa loob ng 2 taon. Sapat na ang yaman upang ibigay sa akin ang lahat ng nararapat sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya. Elena, sabi niya, ang kanyang tinig ay nabibigatan. Magtatayo ako ng imperyo at pagkatapos ay babalik ako para sa iyo. Maghihintay ka ba sa akin? At nangako akong maghihintay. Diyos ko, totoo ako. Ngunit ang 2 taon ay naging 3, pagkatapos ay 4. Ang mga liham ay unti-unting nawala at pagkatapos ay tumigil. Narinig ko ang mga sabi-sabi na naging matagumpay siya sa real estate. Ngunit sa panahong iyon ay nakilala ko na si Mang Benjo, ang mabait, matatag, nagmamahal sa akin nang walang kondisyon, hindi kailangan na lupigin ang mundo upang patunayan ang kanyang halaga. Pinakasalan ko si Mang Benjo 3 buwan bago nagpadala si David ng huling mensahe na siya ay uuwi na.
Naroon pa rin ang sulat, nakasuksok sa likod ng huling litrato. Inalis ko ito gamit ang nanginginig na mga daliri, kahit nakabisado ko ang bawat salita. Mahal kong Elena, nagsimula ang sulat sa kanyang matapang na sulat kamay. Nagawa ko na. Lahat ng ipinangako ko sa iyo at higit pa. Sa susunod na buwan ako ay uuwi at sa wakas ay masisimulan na natin ang ating buhay ng magkasama. Bumili ako ng bahay, ang ating tahanan, at hindi na ako makapaghintay na buhatin ka sa pagpasok bilang aking asawa. Lahat ng aking pag-ibig, pangarap at bukas ay sa iyo. Ang iyo magpakailanman, David. Ang sulat ay may petsang 3 linggo pagkatapos ng aking kasal kay Mang Benjo. Pinadiin ko ang sulat sa aking dibdib at naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha sa aking mukha. Sa mga nakaraang taon, kinumbinsi ko ang sarili ko na nakalimutan na ako ni David, na ang kanyang mga pangako ay mga walang laman na salita lamang ng isang batang lalaki na nahuhumaling sa ambisyon. Ngunit tinupad niya ang kanyang salita, bumalik siya para sa akin, ngunit ako ay napunta na sa iba. Isang mahinang katok sa pinto ang nagulat sa akin. Mabilis kong isinuksok ang album at sulat sa ilalim ng unan at pinunasan ang aking mga mata. Pumasok po kayo. Pumasok si Fe na may bahid ng pag-aalala. Mrs. Elena, tinatanong kayo ni Mr. David, mukha siyang balisa. Pinagpag ko ang aking buhok at sinundan si Fe pababa. Tibok ng puso ko ay mabilis. Naalala na kaya niya? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nakatingin sa akin ng matagal? Nakita ko si David sa kanyang opisina, nakatingin sa hardin. Nang marinig niya ang mga yabag, pinaikot niya ang kanyang wheelchair at nakakita ako ng iba sa kanyang ekspresyon. Hindi ang malamig na kontrol na nakasanayan ko, kundi isang bagay na mas primal, mas mahina. Elena, sabi niya ng mahina, may kailangan akong itanong sa iyo at kailangan kong sabihin mo ang totoo. Pinagkrus ko ang aking mga kamay sa harap ko upang itago ang aking panginginig. Siyempre, Mr. David. Napunta ka na ba sa Pampanga? Isang maliit na bayan mga 2 oras sa Hilaga. Nanikip ang aking hininga. Ang Pampanga ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan ko nakilala si David, kung saan ako unang umibig. Hindi ako sigurado. Nagsinungaling ako, ngunit ang aking tinig ay nagtraidor sa akin. Tiningnan ni David ang aking mukha gamit ang kanyang matalas na asul na mga mata. May kainan doon. Ang Manila Sunset Cafe, sa tingin ko, at isang maliit na lawa kung saan madalas pumupunta ang mga kabataan tuwing linggo ng hapon. Nanlamig ang aking mukha. Manila Sunset Cafe? Kung saan binilhan ako ni David ng cherry soda at nagkuwento ng mga biro na nagpatawa sa akin ng husto? Mr. David, baka napagkakamalan ninyo ako sa iba. Ngunit habang nagsasalita ako, nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya nagkakamali. Ang malamig na maskara ng kontrol ay unti-unting nahuhulog, nagpapakita ng lalaking minahal ko ng buong puso. Marahil nagkakamali ako, sabi niya ng mahina, ngunit hindi lumalayo ang kanyang mga mata sa aking mukha. Nang umalis ako, narinig ko kang bumulong ng isang bagay na nagpagimbal sa akin. Ang dilaw na damit, laging maganda ka sa dilaw. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ng kabataan ni David sa mga litrato. Naririnig ang kanyang tinig na nangangakong babalik para sa akin. At sa ibaba, ang lalaking naging siya, marahil ay gising din, pinagsasama-sama ang mga alaala na dumod. Sa pagbubukang liwayway, nagpasya na ako. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Ang palabas na ito ay unti-unting sumisira sa akin, at malinaw na mas marami nang naaalaala si David araw-araw. Mas mabuting harapin agad ang katotohanan kaysa hayaan itong unti-unting sumira sa aming dalawa. Nakita ko siya sa greenhouse na nagbabasa ng pahayagan sa umaga. Ang sinag ng araw na tumatagos sa salamin ay nagbigay diin sa kanyang puting buhok. At sa isang iglap, nakita ko ang 2 bersyon niya na nagpatong-patong. Ang binatang puno ng pangarap at ang matagumpay ngunit nag-iisang lalaking naging siya. Magandang umaga, Mr. David. Inilagay ko ang kape sa pwesto na gusto niya. Ang aking kamay ay biglang tumatag.
Elena. Tumingala siya mula sa pahayagan at nakita ko ang pagod sa kanyang mga asul na mata. Nakapagpahinga ka ba? Hindi po, sabi ko ng totoo. Hindi? May bahid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi, iniisip ko pa rin ang dilaw na damit at ang cherry soda sa Manila Sunset Cafe. Nanikip ang aking hininga. Wala nang dahilan para itanggi pa. Masyadong matamis ang cherry soda. Palagi mong sinasabi na dapat vanilla ang kunin ko, pero matigas ang ulo ko. Ipinikit ni David ang kanyang mga mata at nang buksan niya muli ang mga ito, nagniningning ang mga ito na may mga mumunting luha. Elena, Maria, suot mo ang locket ng aking lola at may peklat ka sa kaliwang tuhod mula sa pagkahulog mo sa bisikleta noong 8 taong gulang ka. Hindi ko namalayang nahawakan ko ang aking leeg kung saan dating nakasabit ang aking locket. Binigyan kita ng singsing, isang maliit na silver band na may pangako na balang araw ay papalitan ko ng diamante. Iningatan mo pa rin iyon. Ang kanyang tinig ay naging bulong na lamang. Dala-dala ko iyan sa loob ng 48 taon. Nagkatinginan kami sa distansyang hindi lamang ilang metro sa pagitan ng kanyang wheelchair at ko, kundi pati na rin ang mga dekada ng magkaibang buhay, magkaibang mga desisyon, magkaibang uri ng pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka? Tanong niya. Umupo ako sa silyang kaharap, biglang naramdaman ang aking 28 taong gulang. Dahil sa takot. Dahil hindi na ako ang babaeng naaalala mo. Dahil huminga ako ng malalim na nanginginig. Dahil hindi ka na rin ang binatang naaalala ko. Marahan siyang tumango. Nang bumalik ako at nalaman kong ikinasal ka kay Benjo, gusto kitang kamuhian. Sabi ko sa sarili ko na hindi mo naman talaga ako minahal, na naghihintay ka lang ng mas mabuti. Hindi iyon totoo. Lumabas ang salita ng mas malakas kaysa sa aking intensyon. Naghihintay ako kay David. Naghintay ako hanggang sa hindi ko na kayang maghintay pa. Tumigil ang mga sulat mo at inakala ko, pinunasan ko ang isang patak ng luha. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ako tumigil sa pagsulat, sabi niya ng mahina. Ngunit hinikayat ako ng aking mga business partner na ang isang babae mula sa probinsya ay makakaabala sa akin. Hinaharang nila ang aking mga liham, sinasabing nakapag-move on ka na. Nang malaman ko ang kanilang ginawa, ikaw ay kasal na. Ang kalupitan noon ay tumama sa akin na parang suntok. Mga tao ng pagtataka, ng pakiramdam na pinabayaan, gayong si David ay pilit na nakikipag-ugnayan sa akin sa lahat ng oras na iyon. Nag-hire ako ng private investigator para subaybayan ka, patuloy ni David. Alam kong nakakakilabot, ngunit kailangan kong malaman kung masaya ka. Alam ko nung ipinanganak si Maria, nung lumipat ka sa bahay sa Rizal Street, noong na-promote si Benjo sa bangko. Alam ko pa nga nung nagkasakit siya. Nabigla akong tumingin sa kanya. Minamanmanan kita sa loob ng 48 taon mula sa malayo. Hindi ako kailanman nakialam, hindi sumubok na makipag-ugnayan. Kailangan ko lang malaman na maayos ka. Naglabas siya ng maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. At patuloy akong umasa na sa isang araw ay ibabalik ako ng kapalaran sa iyo. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan niya ang kahon na nagpapakita ng silver ring na ibinigay niya sa akin noong kabataan namin. Ang isa na ibinalik ko sa kanya na may luha isang araw bago ang aking kasal. Hindi ko matiis na isuot ang pangako ng iba habang nangangako ng panghabang buhay kay Benjo. Iningatan ko iyon, bulong ko. Iningatan ko ang lahat. Bawat litrato, bawat sulat na isinulat mo, bawat alaala. Bumaba ang tingin niya sa singsing. Hindi ako kailanman nag-asawa, Elena. Sinabi ko sa sarili ko na dahil masyado akong nakatuon sa trabaho, ngunit mas simple ang katotohanan. Walang sinuman ang ikaw. Ang bigat ng kanyang mga salita ay parang bato na bumagsak sa tahimik na tubig. Warmat yung taon ng kalungkutan ang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Pinapanood ang babaeng minahal niya na mamuhay ng buhay kasama ang iba. Aking David, hindi ko alam ang sasabihin. Paano hihingi ng paumanhin para sa isang buhay na pagkakahiwalay na hindi namin pinili? Hindi kita sinisisi, mabilis niyang sabi. Tama ang pinili mo.
Mabuting tao si Benjo. Minahal ka niya sa paraang nararapat sa iyo at nandyan siya noong hindi ko kaya. Tinatanggap mo ba talaga? Tanong ko ng mahina. Dahil ang lalaking pinagtatrabahuhan ko sa loob ng ilang linggo ay hindi mukhang payapa sa anumang bagay. Bumagsik ang panga ni David. Binago ako ng aksidente. 5 taon na ang nakalilipas, nakadikit pa rin ako sa ilusyon na isang araw ay magkikita tayo muli na maaaring may pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay nagising ako sa ospital, paralisado mula baywang pababa, at natanto ko kung gaano ako katanga. Ano ang maibibigay ko sa iyo ngayon? Isang taong may kapansanan sa wheelchair. Tumigil. Tumayo ako bigla, galit na bumubulwak sa aking dibdib. Tama na. Akala mo ba ganun kababaw ang tingin ko sa iyo na ang mga paa mo ay mas mahalaga kaysa sa puso mo? Akala mo ba ako ang uri ng babae na tatalikod sa taong mahal ko dahil lamang sa kailangan nila ng tulong sa halip na makatulong? Nagulat siya sa aking matinding damdamin. Elena, mahal kita. Si David ay hindi ang kanyang potensyal sa kayamanan, hindi ang kanyang malalaking plano para sa hinaharap. Mahal ko ang binatang nagbigay sa akin ng bulaklak dahil wala siyang sapat na pera para sa mga rosas. Ang binatang yumakap sa akin noong umiiyak ako dahil sa alkoholismo ng aking ama. Ang binatang naniniwala sa mga pangarap ng may matinding pagnanasa na kahit ako ay hindi makapagpigil na maniwala. Ngayon umiiyak na ako. 48 taon nang pinipigilang damdamin ang bumulwak na parang tubig sa nasirang harang. At kung ang binatang iyon ay naroon pa rin sa loob mo, ang lahat ng iba pa ay detalye lamang. Hinawakan ni David ang aking kamay at hinayaan ko siyang gawin iyon. Ang kanyang mga daliri ay mas matanda na ngayon. May mga batik ng liver spots at mas payat kaysa sa aking naaalala. Ngunit ang paghawak niya ay nagpapadaloy pa rin ng kuryente sa akin. Nandito pa siya, sabi niya ng mahina, nakalibing sa ilalim ng maraming pait at kabiguan. Ngunit nandito pa rin siya. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng greenhouse, sa marangyang buhay na kanyang itinayo. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mukha, naghahanap ng sagot sa isang tanong na kinatatakutan kong itanong. Masaya ka ba? David ay tunay na masaya. Tumahimik siya ng matagal. Matagumpay ako, iginagalang ako. Mayroon akong mas maraming pera kaysa sa magagamit ko sa tenong buhay. Tumigil siya. Ngunit masaya? Hindi ko akalain na tunay akong masaya mula noong araw na umalis ako sa iyo sa istasyon na iyon. Kung gayon marahil, sabi ko nang maingat, oras na upang itigil ang pagpaparusa sa ating sarili para sa mga pagpipilian na ginawa natin noong tayo ay ibang tao. Marahil oras na upang tingnan kung ano ang maaaring itayo natin ngayon ng magkasama. Dinama ni David ang aking kamay sa kanyang labi at hinagkan ito. Handa ka bang sumubok? Hindi bilang isang nurse, kundi kung anuman tayo para sa isa't isa. Naisip ko si Maria, ang malamig na tahanan kung saan hindi na ako tinatanggap. Naisip ko ang nag-iisang apartment na plano kong balikan, ang paggugol ng natitirang mga taon sa kalungkutan. Pagkatapos ay tumingin ako sa lalaking tapat na nagmahal sa akin sa loob ng halos 5 dekada, kahit mula sa malayo. Oo, bulong ko. Gusto kong sumubok. Ngunit habang lumalabas ang mga salita sa aking bibig, alam ko na ang daan na tatahinin namin ay hindi magiging madali. May sasabihin si Maria tungkol sa pagsasaayos na ito at pinaghihinalaan ko na ito ay hindi magiging pagbati. Ang aking anak ay hindi kailanman tumanggap ng anumang naglilipat ng atensyon mula sa kanyang mga pangangailangan at tiyak na hindi niya tatanggapin ang kanyang ina na muling nakakita ng pag-ibig. Ang pag-iisip na harapin ang reaksyon ni Maria ay nagpasikip sa aking tiyan sa pag-aalala. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam din ako ng iba, pag-asa. Marahil hindi pa huli ang lahat para sa mga pangalawang pagkakataon. Ang pagbabahagi ng katotohanan kay Maria 3 linggo matapos ang pag-amin sa greenhouse. Inalok ako ni David na lumipat sa pangunahing silid ng bahay. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang kasama. Kasama
ay kakaiba sa aking dila habang inuulit ko ito sa aking sarili. Kasama ay mas makahulugan kaysa sa empleyado, ngunit hindi kasing nakatali gaya ng mga salitang pinangarap namin noon. Hindi mo kailangang magdesisyon kaagad, sabi niya sa hapunan sa mas maliit na silid-kainan na sinimulan naming gamitin sa halip na ang formal na silid-kainan. Ngunit Elena, gusto kong malaman mo na hindi ito dahil sa kaginhawaan o kalungkutan. Ito ay tungkol sa buhay na dapat sana ay matagal ko nang nabubuhay. Inilapag ko ang aking tinidor, biglang nawala ng ganang kumain. David, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Maria. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Tungkol saan? Hindi niya alam kung sino ka. Nang hanapin niya ang trabahong ito para sa akin, pera lang ang nakita niya. Isang mayamang lalaki na nangangailangan ng pangangalaga, isang ina na gusto niyang paalisin sa bahay. Wala siyang alam tungkol sa ating nakaraan. Tumango si David ng marahan. At sa tingin ko ay magkakaproblema siya sa ating ayos. Napatawa ako ngunit walang anumang saya. Ang anak ko ang nagpalayas sa akin 3 linggo pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Ang tanging pinapahalagahan niya ay 2 bagay, ang kanyang kaginhawahan at ang pera ng iba. Kapag nalaman niyang hindi ka lamang isang empleyado dito, iisipin niyang target mo ang iyong mga ari-arian. Ganoon ba? Tanong ni David ng mahina. Tumingin ako sa kanya ng may pagkabigla. Paano mo iyon na itanong? Dahil 48 taon ay mahabang panahon, Elena. Nagbabago ang mga tao at ang aking mga ari-arian, itinuro niya ang marangyang silid-kainan. May paraan ng pagbabago ng pananaw ng mga tao sa iyo. Tumayo ako, ang pinsala ay kumikislap na parang kutsilyo. Kung iyan ang iniisip mo tungkol sa akin, marahil ito ay isang pagkakamali. Umupo ka. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Pakiusap. Kailangan kong magtanong. Nasaktan ako ng mga taong nagsabing mahal nila ako, ngunit sa totoo lang ay mahal nila ang aking bank account. Kailangan kong marinig ang iyong sinasabi. Nakatayo pa rin ako na nakapameywang. Ano ang sasabihin? Na hindi ko gusto ang iyong pera, na narito ako para sa iyo bilang tao, hindi para sa kung ano ang mayroon ka. Hindi ko dapat sabihin iyan. Dapat alam mo na. Inabot ni David ang aking kamay, ngunit binawi ko ito. Tama ka. Dapat alam ko, at sa kaibuturan ko, alam ko. Ngunit Elena, kailangan mong maunawaan, kapag napakaraming pera, nagsisimula akong pagdudahan ang motibo ng lahat kahit ang mga pinakamamahal ko. Naramdaman ko ang paglamig ng galit. Talaga bang ganito ang pamumuhay mo sa mga nakaraang taon? Hindi nagtitiwala kaninuman? Halos, tumingin siya sa kanyang mga kamay. Iyon ay isang malungkot na paraan ng pamumuhay, ngunit tila mas ligtas kaysa masaktan muli. Umupo ako muli, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ang paraan ng pagbaluktot ng kanyang bibig sa mga sulok. Ito ang ginawa ng tagumpay na walang pag-ibig sa kanya, ginawa siyang mapaghinala, nakahiwalay, kahit na ang pinakadalisay na damdamin. Para maging malinaw, sabi ko ng mahina, hindi ko gusto ang iyong pera. Gusto kong ipamigay mo ang bawat sentimo sa kawanggawa kung iyon ang magpapasaya sa iyo. Mayroon akong pensyon at maliit na allowance mula sa ospital kung saan ako nagtrabaho bago ipanganak si Maria. Hindi marami, ngunit nabuhay ako ng mas kaunti. Ang kaginhawahan ay kumalat sa kanyang mukha. Paumanhin na kailangan kong magtanong. Huwag kang humingi ng paumanhin, huwag mo lang itanong muli. Kinuha ko ang aking tinidor at kumagat ng kaunting salmon na inihanda ni Fe. Ngayon tungkol kay Maria, kapag nalaman niya ito, magkakaproblema. Anong uri ng problema? Naging matatag ang ekspresyon ni David. Maaari niyang itanong kung ano ang iyong intensyon. Maaari niyang bantaing magsampa ng kaso, sabihing iniiwan mo ako. Maaari pa nga niyang subukang paalisin ka sa bahay. Hayaan siyang sumubok. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng tigas na nagtayo ng kanyang imperyo sa negosyo. Ito ang aking bahay, Elena.
walang makakapagsabi sa akin kung sino ang dapat kong paanyayahan o hindi. Sana ay maibahagi ko ang kanyang kumpiyansa. Ngunit alam ko ang aking anak nang higit pa kaysa sa kanya. Maaaring maging malupit si Maria kapag nakaramdam siya ng banta, at tiyak na makakaramdam siya ng banta sa pagbabagong ito. Tumunog ang aking telepono. Pinutol ang aking pag-iisip. Ang pangalan ni Maria ay lumitaw sa screen at nanikip ang aking tiyan. Pag-uusap tungkol sa dyablo, bulong ko, ipinapakita ang screen kay David. Makinig ka! Pinindot ko upang sagutin ang tawag. Hello Maria, nanay ko. Ang kanyang tinig ay tensyonado sa pinipigilang galit. Mayroon akong kagiliw-giliw na pag-uusap kay Mrs. Santos mula sa simbahan. Sinabi niya na nakita kanya sa grocery kasama ang isang lalaki sa wheelchair at mukha kang malapit sa kanya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa isang maliit na bayan na tulad nito, natural lamang na may makakakita at magre-report kay Maria. Kahapon ay naggrocery kami ni David at iginigiit niyang bilhin ang mga sangkap para sa chocolate cake na nabanggit kong nami-miss ko noong bata pa ako. Para sa sinumang nakakakita, marahil ay mas malapit kami kaysa sa amo at empleyado. Siya si David, sabi ko nang maingat. Ang inaalagaan mo ba o pinagsasamantalahan? Ang tinig ni Maria ay puno ng paratang. Dahil sinabi ni Mrs. Santos na masyadong malapit kayo para sa isang propesyonal na relasyon. Nagsignal si David na gusto niyang kunin ang telepono at umiling ako. Ito ang aking laban. Maria, 68 taong gulang na ako. Sa tingin ko ay kaya kong kumilos ng maayos. Nakipagtalik ka ba sa kanya? Ang tanong ay kasing tapik ng isang sampal. Hindi iyon problema mo. Oo, kung pinapahiya mo ang reputasyon ng pamilya, hindi pa malamig ang puntod ng tatay mo at sumugod ka na sa unang mayamang lalaki na nagbigay pansin sa iyo. Bumilis ang puting galit sa aking dibdib. Lakas loob mong sabihin iyan? 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang mamatay ang iyong ama at nagluksa ako ng maayos. Ngunit hindi pa ako patay, Maria, may karapatan akong maghanap ng kasama. Kasama? Tumawa si Maria ng malamig. Tinatawag na gold digger ngayon? Namutla si David sa galit. Mas malakas siyang nagsignal para kunin ang telepono. Sa pagkakataong ito, ibinigay ko sa kanya. Mrs. Santos, sabi niya, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo. Ako si David Reyes. Sa tingin ko may ilang bagay kang kailangang maintindihan. Narinig ko ang pagkabigla ni Maria sa telepono. Pagkatapos ang kanyang tinig ay biglang naging mas magalang. Mr. Reyes, hindi ko alam na nandoon kayo. Malinaw na hindi. Ngayon makinig ka ng mabuti dahil isang beses ko lang ito sasabihin. Hindi gold digger ang nanay mo. Hindi niya pinapahiya ang sino man at tiyak na hindi siya sumusugod sa akin. Kung mayroon man, ako ang humahabol sa kanya. Ginoo, sa tingin ko ay may kaunting hindi pagkakaunawaan. Ang tanging hindi pagkakaunawaan, pagputol ni David, ay ang paniniwala mong may karapatan kang manghimasok sa personal na buhay ng iyong ina. Siya ay isang may sapat na gulang, kaya niyang magpasya kung kanino niya gugugulin ang kanyang oras. Ngunit ang iyong ina ay mahina. Siya ay nagluluksa at maaring hindi malinaw ang pag-iisip. Ang iyong ina ay isa sa pinakamalakas at pinakamatalinong babae na nakilala ko. Ang katotohanang hindi mo iyon nakikita ay nagsasabi ng higit tungkol sa iyo kaysa sa kanya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Nang magsalita muli si Maria, ang kanyang tinig ay may iba. Mas matigas, mas kalkulado. Mr. Reyes, pinahahalagahan ko ang inyong pakikipagkaibigan sa aking ina, ngunit inaasahan kong mauunawaan ninyo ang aking pag-aalala. Marami nang pinagdaanan ng aking ina kamakailan at gusto ko lamang matiyak na hindi siya napagsasamantalahan. Ang tanging taong nananamantala sa iyong ina kamakailan, sabi ni David ng mahina, ay ikaw. Isa pang katahimikan. Ang tinig ni Maria ay kasing lamig ng taglamig. Gusto ko kayong makilala, Mr. Reyes, upang mapag-usapan ng maayos ang bagay na ito. Tumingin si David sa akin, nagtaas ng kilay. Naguguluhan akong tumango. Mas mabuti nang harapin ito ng direkta kaysa hayaang tahimik na magplano si Maria.
Pupunta ako bukas ng 2:00 ng hapon. Binaba ni Maria ang telepono nang hindi nagpapaalam. Ibinigay ni David ang telepono, ang kanyang panga ay masikip sa galit. Well, lahat ay gaya ng inaasahan. Umupo ako pabalik sa upuan, biglang napagod. Susubukan siya, paghihiwalayin niya tayo. Gagawin niya akong parang nagmanipula ako sa iyo, na parang planado ko ang lahat. Hayaan siyang sumubok. Inabot ni David ang mesa at hinawakan ang aking kamay. Elena, kailangan mong maintindihan ito. Hindi ako nakaligtas ng carportation taon sa negosyo sa pamamagitan ng madaling manipulahin. At tiyak na hindi ko itinayo ang imperyong ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iba na sabihin sa akin kung sino ang maaari kong alagaan o hindi. Hinigpitan niya ang aking kamay. Hindi ako natatakot sa iyong anak. Ang tanging nakakatakot sa akin ay ang ideya na mawala ka muli. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama habang nakatingin sa kisame, natatakot sa paghaharap bukas. Alam kong darating si Maria na may mga argumento na inihanda upang paghiwalayin kami ni David. Ilarawan niya ako bilang isang desperadong byuda na nananamantala sa isang malungkot na lalaking may kapansanan. Kukwestiyonin niya ang aking mga motibo, ang aking timing, at ang aking mga interes sa paghahanap muli ng kaligayahan. Ngunit habang nakakatulog ako, kumapit ako sa mga salita ni David. Ang tanging nakakatakot sa akin ay ang ideya na mawala ka muli. Bukas, malalaman ko kung totoo iyon. Ang pagtatapos ng pagsubok, dumating si Maria ng eksaktong 2:00, suot ang pinakamaganda niyang itim na suit na parang pupunta sa business school kaysa sa pagbisita sa kanyang ina. Tumingin ako mula sa bintana habang bumababa siya sa kotse, pinagpag ang kanyang palda, at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin sa gilid. Kahit mula sa malayo, nakita ko ang kanyang kalkulasyon sa kanyang mga kilos, ang paraan ng pagtaas ng kanyang mga balikat na parang isang sundalong naghahanda sa laban. Iginiit ni David na magkita kami sa opisina sa halip na sa mas komportabling sala. Kung gusto niyang tratuhin ito na parang isang negosasyon, sabi niya, gagawin natin iyon. Inakay ni Fe si Maria papasok at nanikip ang aking tiyan nang ang mga mata ng aking anak ay dumapo sa silid. Sinusuri ang mamahaling muebles, ang orihinal na mga likhang sining, ang mesa na mahogani na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan. Halos nakikita ko ang refleksyon ng pera sa kanyang mga pupil. Mr. David, iniabot ni Maria ang kanyang kamay na may pinag-aralang gilas. Salamat sa pagpayag ninyong makipagkita sa akin. Maikli ang pakikipagkamay ni David, ang ekspresyon ay neutral. Mrs. Santos, mangyaring maupo kayo. Umupo si Maria sa katad na upuan sa tapat ng mesa ni David, nag-cross ng kanyang mga paa at nag-interlock ng mga kamay sa kanyang kandungan. Mukha siyang matagumpay na real estate agent. Puro makintab na kumpiyansa at propesyonal na pang-akit. Ako lamang ang nakakakita ng tensyon sa kanyang panga, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Inaasahan kong mauunawaan ninyo na narito lamang ako dahil nag-aalala ako para sa aking ina. Hinihintay niyang magsimula. Ang kanyang tinig ay mainit na may peking sinseridad. Marami nang pinagdaanan ng aking ina kamakailan at nag-aalala ako na baka gumawa siya ng desisyon batay sa emosyon kaysa sa rason. Anong desisyon? Tanong ni David ng mahinahon. Sumulyap si Maria sa akin bago tumingin muli kay David. Well, ang pagsasaayos ng magkasamang pamumuhay na ito. Una sa lahat, hindi karaniwan para sa isang tagapag-alaga na lumipat sa personal na silid ng amo. Nagtatanong ito tungkol sa kalikasan ng inyong relasyon. Anong klaseng tanong? Ang tinig ni David ay kalmado pa rin, ngunit naririnig ko ang tigas sa ilalim nito. Mga tanong tungkol sa mga hangganan, tungkol sa naaangkop na propesyonal na pag-uugali. Bahagyang sumandal si Maria. Mr. David, sigurado akong ikaw ay isang mahusay na tao, ngunit ang aking ina ay mahina. Siya ay nagluluksa. Siya ay hindi matatag sa pananalapi at maaaring nagkakamali sa pagkilala sa pasasalamat para sa ibang mga damdamin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo sa aking pisngi. Maria, sapat na, okay lang. Hindi lumalayo ang mga mata ni David sa aking anak.
Gusto kong marinig kung ano ang sinasabi ni Mia Santos. Sinulyapan ako ni Maria ng babala bago bumalik kay David na may bagong kumpiyansa. Sinasabi ko na ang aking ina ay palaging madaling maimpluwensyahan. Nakikita niya ang mabuti sa lahat, minsan nauuwi sa kanyang kapahamakan. At sa kasalukuyan niyang kalagayan, maaaring hindi siya nag-iisip ng malinaw tungkol sa mga kahihinatnan ng sitwasyong ito. Ano ang mga kahihinatnan, eksakto? Una, may malinaw na pag-aalala tungkol sa kung ano ang iisipin ng mga tao. Isang byuda na lumipat para manirahan kasama ang isang mayamang lalaki pagkatapos lamang ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ito maganda tingnan. Ang tinig ni Maria ay nagtataglay ng tono ng pag-aalala na nagpatindig ng balahibo ko. At pagkatapos ay may tanong tungkol sa mangyayari kapag natapos ang pagsasaayos na ito? Magiging wala na naman sa kamay ang aking ina? Kailangan ba niyang magsimula muli? Sumandal si David sa kanyang wheelchair, nag-interlock ang kanyang mga daliri sa harap niya. Mga kagiliw-giliw na punto. Sabihin ninyo sa akin, Miss Santos, ano sa tingin ninyo ang pinakamabuti para sa inyong ina? Nagningning ang mga mata ni Maria. Iniisip na nahanap niya ang pagkakataon. Sa tingin ko dapat umuwi ang aking ina, pabalik sa pamilya kung saan siya nararapat, kung saan siya maaaring magluksa ng maayos at gumawa ng mga makatwirang desisyon tungkol sa kanyang hinaharap. At ang bahay na tinutukoy mo ay ang bahay na minana mo mula sa iyong ama, ang bahay na pinipilit mong lisanin ng iyong ina. Si Maria ay sapat na elegante upang mukhang naiinis. Iyon ay hindi pagkakaunawaan. Naguguluhan ako sa sarili kong sakit. Siyempre, ang aking ina ay palaging malugod na tinatanggap sa aking tahanan. Gaano katagal? Tanong ni David ng mahina. Paumanhin, ang aking ina ay malugod na tinatanggap sa gaano katagal? Hanggang sa magpasya kang siya ay pabigat muli. Hanggang sa kailangan mo ng espasyo para sa iyong sariling pamilya muli. Ang maskara ni Maria ay bahagyang nahuhulog, nagpapakita ng kalkuladong babae sa ilalim. Mr. David, hindi ko sa tingin na nauunawaan ninyo ang komplikasyon ng relasyon ng pamilya. Lubos kong nauunawaan. Ang tinig ni David ay parang kutsilyo na bumabagtas sa kanyang mga salita. Nauunawaan ko na pinalayas mo ang iyong ina 3 linggo matapos ilibing ang iyong 45 taong gulang na asawa. Nauunawaan ko na nagbigay ka ng ultimatum, magtrabaho o mamuhay sa lansangan. At nauunawaan ko na ang tanging dahilan kung bakit ka narito ngayon ay dahil napagtanto mong ang iyong ina ay maaaring nakahanap ng mas mabuti kaysa sa iyong inalok. Namula ang mukha ni Maria. Hindi ako ang nagtatanggol sa aking ina, nagtuturo sa kanya na maging independyente sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya. Hindi siya walang tirahan, mayroon siyang mga pagpipilian, sabi ni David nang mahina. Tulad ni Maria, nabaliw na nakatingin sa pagitan ni na David at ko, malinaw na hindi inaasahan na mapunta sa depensa. Ikaw, maaari kang makahanap ng apartment, mayroon siyang pensyon na 1,000 piso bawat buwan. Alam mo ba kung magkano ang average na renta sa lugar na ito? Patuloy ni David. Miss Santos, ang bibig ni Maria ay bumubuka at sumasara na parang isdang humihinga ng hangin. 12,000 piso para sa isang kwartong apartment sa isang disenteng residential area. Ang iyong ina ay kulang ng 7,000 piso bawat buwan para lamang sa tirahan. Hindi pa kasama ang pagkain, kuryente, tubig, gastusing medikal o anumang iba pang gastusin sa pamumuhay. Maaari siyang makahanap ng mas murang lugar. Saan? Saang bahagi ng bayan? Handa ka bang hayaang mabuhay ang iyong 61 taong gulang na ina sa kahirapan kaysa sa abala para sa iyo? Pinanood ko ang palitan na ito na may pinaghalong kasiyahan at kalungkutan. Kasiyahan dahil sa wakas ay may nagpapanagot kay Maria sa kanyang kalupitan. Kalungkutan dahil ang taong iyon ay dapat na isang estranghero sa halip na ang budhi ng sarili niyang anak. Ang propesyonal na katahimikan ni Maria ay mabilis na nasira. Hindi ninyo nauunawaan. Ang aking ina, siya ay palaging mahirap. Mataas ang inaasahan.
Inaasahan niya na aalagaan siya ng lahat. Mataas ang inaasahan? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Maria, nagtrabaho ako ng 2 trabaho para makapag-aral ka sa kolehiyo. Inalagaan ko ang iyong ama sa 5 paggamot sa kanser nang walang reklamo. Inalagaan ko ang iyong mga anak tuwing Sabado ng libre. At hindi kailanman ako humingi sa iyo ng anuman maliban sa isang lugar para magluksa sa pagkamatay ng aking asawa. Pinapahirapan mo ako, biglang sabi ni Maria. Ang huling maskara ay tuluyang nahulog. Laging nakabuntot, laging sinusubukang tumulong, laging pinaparamdam sa akin na nagkasala dahil may sarili akong buhay. Kung gayon, pinalayas mo ako, sabi ko ng mahina. Binigyan mo ako ng pagkakataong tumayo sa sarili kong mga paa sa unang pagkakataon. Ang katahimikan pagkatapos ay nakakabingi. Tumingin si David kay Maria na may malamig at hindi magandang ekspresyon na talagang nagpapaliit sa kanya sa upuan. Miss Santos, sabi niya sa wakas, sa tingin ko tapos na tayo dito. Hintay! Ang tinig ni Maria ay desperado na ngayon. Hindi mo nauunawaan kung ano ang iyong pinasok. Ang aking ina, mayroon siyang mga inaasahan. Gusto niya ng kasal, seguridad, legal na proteksyon. Hindi lang siya naghahanap ng kasama. Ang ekspresyon ni David ay hindi nagbago. At kung gusto niya ang mga iyon, paano? Kung gusto kong ibigay sa kanya? Napatulala si Maria. Ano ang sinasabi ninyo? Sinasabi ko na ang iyong ina at ako ay parehong may sapat na gulang, kayang magpasya tungkol sa aming mga relasyon. Kung ang relasyon na iyon ay mananatili, gaya ng dati, o magiging mas marami pa, ay hindi iyong problema? Mas marami pa? Ang tinig ni Maria ay naging bulong na lamang. Kumuha si David sa drawer ng mesa at kumuha ng maliit na velvet box. Ang kahon na pinakita niya sa akin sa greenhouse na naglalaman ng silver ring mula sa aming kabataan. Ang aking ina at ako ay may kasaysayan na nauuna pa sa iyong ama. Bago ka, bago ang lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa buhay niya. Tiningnan ni Maria ang kahon na parang ito ay isang makamandag na ahas. Anong kasaysayan? Mahalagang uri ng kasaysayan, sabi ni David ng simple. Malalim tayong nagmahalan. Ang mga pangyayari ang naghiwalay sa atin ngunit hindi sinira ang ating nararamdaman. At ngayon, pagkatapos ng 4 taon, may pagkakataon tayong tingnan kung ang ating nararamdaman ay sapat na upang malampasan ang oras at pagbabago. Nagsasalita ka tungkol sa kasal. Ang tinig ni Maria ay walang emosyon. Nagsasalita ako tungkol sa pamumuhay ng buhay na dapat sana ay matagal ko nang nabubuhay. Lumingon si Maria sa akin, ang mga mata ay nagliliyab sa galit na hindi ko pa nakikita. Ito ba ang dahilan kung bakit inako ng nanay ang trabahong ito? Alam niya kung sino siya. Inplano niya ang lahat, hindi ba? Hindi ko alam na narito si David nang sumagot ako sa job posting na iyon, sabi ko nang may katiyakan. Inisip kong patay na siya, kasal na o nakatira sa kabilang panig ng mundo. Ang huling inaasahan ko ay makita siya na nasa wheelchair sa bahay na ito. David, ang tinig ni Maria ay lumiliit, masama. Iyon ang pangalan ko, sabi ni David ng mahinahon. David Reyes ang tawag sa akin ng mga business partner. David ang tawag sa akin ng mga mahal ko. Tumayo si Maria, ang silya ay kumaskas sa sahig na kahoy. Ito ay kabaliwan. Pareho kayong baliw. Iniisip ng nanay na maaari siyang magpatuloy mula kung saan siya tumigil 4 taon na ang nakalilipas. Iniisip niya na maaari niyang burahin ang isang buong buhay. Wala kaming sinusubukang burahin, sabi ko. Sinusubukan naming bumuo ng bago mula sa mga natira. Paano ang tatay? Paano ang kasal, pamilya? Lahat ng itinayo mo kasama si tatay. Mabuting tao ang iyong ama at mahal ko siya. Ngunit si David ang aking unang pag-ibig at may mga bagay na hindi kailanman talagang natatapos. Tumingin si Maria sa pagitan namin na may lumalaking pagkabaliw. Pinagsasamantalahan kanya, hindi mo ba nakikita? Siya ay nag-iisa at may kapansanan at ikaw ay kaginhawahan. Kapag nagsawa na siya sa paglalaro ng bahay, mapapalayas ka na naman. Sapat na.
Ang tinig ni David ay pumutol na parang latigo. Hindi mo maaaring sabihin ng ganyan tungkol sa iyong ina sa aking tahanan. Ang iyong tahanan? Tumawa si Maria ng mapait. Oo, pag-usapan natin ang iyong tahanan, ang iyong pera, ang iyong kapangyarihan. Iyon ba talaga ang pinag-uusapan natin? Kumuha muli si David sa drawer ng mesa at kumuha ng isang makapal na legal na dokumento. Dahil interesado ka sa pera, marahil ay dapat mong malaman na na-update ko na ang aking kalooban. Lahat ng aking pag-aari ay mapupunta sa kawanggawa, mga ospital ng bata, mga tahanan ng mga matatanda, mga organisasyon ng pagliligtas ng hayop. Hindi mamamana ng iyong ina ang kahit isang sentimo mula sa akin. Tiningnan ni Maria ang dokumento. Ang mukha ay maputlang maputla. Ano ang ginawa mo? Pinagawa ko siya niyon, sabi ko ng mahina. Hindi ko gusto ang kanyang pera, Maria. Hindi ko kailanman gusto. Gusto ko siya. May bumagsak sa mukha ng aking anak na parang gusaling nawalan ng suporta. Sa isang iglap, mukha siyang batang nagtatago sa aking kama tuwing bagyo, natatakot at nalilito, nangangailangan ng kaginhawahan. Ngunit pagkatapos ay bumalik ang maskara, mas matatag at mas malamig kaysa dati. Sige, sabi niya, ang tinig ay parang yelo. Hayaan siyang magsalita. Hayaan ang aking ina na itapon ang kanyang buhay para sa isang ilusyon mula sa kimono taon na ang nakalilipas. Ngunit huwag kang lumapit sa akin para umiyak kapag lahat ay gumuho. Nasa labas na siya ng pinto at huminto ang kamay sa door handle. At huwag mong asahan na nandito ako para pulutin ang mga mumo kapag tapos na siya sa iyo. Ang pinto ay sumara ng malakas na nanginginig ang mga bintana. Nag-usap kami ni David ng tahimik ng ilang minuto, nakikinig sa tunog ng kotse ni Maria na nag-aapoy at umaalis. Sa wakas ay inabot ni David ang mesa at hinawakan ang aking kamay. Ayos ka lang ba? Naisip ko ang tanong. Sinusuri ang aking mga damdamin na parang paghawak sa masakit na ngipin. Ayos lang ba ako? Iniwan ako ng anak ko, inakusahan akong gold digger at tanga, at umalis sa buhay ko na may intensyong hindi na babalik. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, marahil maraming taon, naramdaman ko ang kalayaan. Oo, sabi ko, nagulat sa aking matatag na tinig. Sa tingin ko ay ayos lang ako. Ang bagong simula 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa parehong greenhouse kung saan unang kinilala ni na David at ako ang aming nakaraan. Ngunit lahat ay nagbago. Ang sinag ng umaga na tumatago sa salamin ay nagpapaliwanag ng simpleng gintong singsing sa aking kaliwang kamay. Hindi ang mamahaling diamanteng singsing na ipinangako ni David kapalit ng silver ring, ngunit isang bagay na mas mabuti. Isang bagay na pinili ng mga taong naging kami, sa halip na ang pangarap tungkol sa kung sino kami sa tingin namin ay magiging kami. Nagkaroon kami ng tahimik na kasal 3 linggo na, ang nakalilipas, sina Faye at ang abogado ni David lamang ang mga saksi. Hindi ang marangyang kasal na naisip ko noong 20 taong gulang ako, ngunit perpekto sa kasimplehan nito. 2 tao na natagpuan muli ang isa't isa sa kabila ng lahat ng mga balakid, nangakong gugulin ang natitirang oras nila ng magkasama. Mrs. Reyes, sabi ni Faye, pumasok sa greenhouse na may karaniwang kahusayan, ngunit nahuli ko ang isang maliit na ngiti na pinipigilan niyang ipakita. Kahit ang mahigpit at praktikal na Faye ay lumambot sa aming hindi inaasahang kwento ng pag-ibig. Mayroon pong tao sa harap na pintuan na nais kayong makita, sabi ni Faye. Hinahanap ko siya, nagtataka. Inaasahan ko ang pagbisitang ito sa loob ng ilang buwan mula nang lumabas ang balita ng aming kasal sa lokal na pahayagan. Nanatiling tahimik si Maria mula sa kakilakilabot na paghaharap sa opisina ni David. Ngunit alam kong narinig niya ang balita. Sa isang maliit na bayan na tulad nito, alam ng lahat ang tungkol sa isa't isa. Sino siya? Tanong ko. Bagaman kilala ko ang aking anak, ginang, mukha siyang malungkot. Nakita ko si David sa opisina, nagbabasa ng quarterly report para sa foundation na itinatag niya upang pamahalaan ang kanyang pagbibigay. Tumingala siya nang pumasok ako, agad niyang nabasa ang tensyon sa aking mukha. Dumating na siya, sabi ko lang.
Inilapag ni David ang mga papeles at pinaikot ang kanyang wheelchair paharap sa akin. Gusto mo bang hawakan ko ito? Hindi, siya ang aking anak. Ito ang usapan namin. Pinagpag ko ang aking palda, sinisikap na kumalma. Ngunit gusto kong nandito ka kung hindi mo mamarapatin. Siyempre, nakita namin si Maria sa formal na sala. Nakaupo sa gilid ng velvet na upuan na parang handa ng tumakbo anumang oras. Pumayat siya mula noong huli ko siyang nakita at may mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng makeup. Mukha siyang mas matanda, mas marupok. At sa isang iglap, ang aking maternal instinct ay nagising. Maria, pinanatili kong neutral ang aking tinig, hindi malugod o kaaway. Tumayo si Maria, nag-cross ng kanyang mga braso bilang depensa. Binabati kita sa iyong kasal. Narinig ko na maganda ang kasal. Oo. Umupo ako sa silyang kaharap. Inilagay ni David ang kanyang wheelchair sa tabi ko. Simple ngunit maganda. Ang mga mata ni Maria ay dumapo sa aming magkahawak na kamay, sa magkaparehong gintong singsing. Talaga bang ginawa mo iyon? Talaga bang pinakasalan mo siya? Oo. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, ang kanyang tinig ay may pait na nagpasakit sa aking puso. Lahat, sabi ko ng may katiyakan. Bawat panata, bawat pangako. Tumawa si Maria, ngunit parang hikbi. Alam mo ba ang pinakamasama? Akala ko talaga makakabalik ka kapag nawala na ang pagiging bago. Kapag napagtanto mong isinuko mo ang iyong nakuha, akala mo makakauwi ka. Ito na ang tahanan ko ngayon, kasama siya. Tumingin siya kay David na may hindi maitatagong pagkamuhi. Sa isang ina na halos hindi na niya kilala. Mas kilala mo siya kaysa sa inaakala mo? Sabi ko ng mahina. At higit sa lahat, mas kilala mo ang iyong sarili kaysa noong 6 na buwan na ang nakalilipas. Nanahimik si Maria ng matagal, tumingin sa Persian carpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tumingin siya muli, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may mga hindi pa tumutulong luha. Naisip ko ang sinabi mo tungkol kay tatay at sa iyong unang pag-ibig at sa mga bagay na hindi kailanman talaga natatapos. Huminga siya ng malalim na nanginginig. Naghanap ako sa mga papeles ni tatay pagkaalis mo. Nakakita ako ng ilang liham. Nanikip ang aking hininga. Anong mga liham? Mga liham ng pag-ibig para sa isang taong nagngangalanglani, may petsang 2 taon bago pumanaw si tatay. Ang tinig ni Maria ay naging bulong na lamang. Nagloloko ang tatay-nanay, kahit 2 taon, marahil higit pa. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok, Benjo. Ang matatag, tapat na Benjo ko ay hindi tapat. Habang inaalagaan ko siya sa kanyang sakit, hawak ang kanyang kamay sa chemotherapy at nagpapanggap na hindi nakikita ang kanyang pagpayat, nagsulat siya ng mga liham ng pag-ibig sa ibang babae. Hinigpitan ni David ang aking kamay. Pinapanatili akong matatag. Patawad, patuloy ni Maria. Alam kong masakit iyan, ngunit sa tingin ko ay dapat mong malaman na marahil ang iyong kasal ay hindi kasing perpekto ng akala ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinoproseso ang katotohanan ito. Dapat sana ay sinira nito ako. Dapat sana ay nagtanong ito sa akin tungkol sa lahat ng akala kong alam ko, tungkol sa buhay kay Benjo. Sa halip, nakaramdaman ako ng hindi inaasahang bagay, kaginhawahan. Salamat, sabi ko sa wakas. Hindi ka galit? Nagulat na tanong ni Maria. Malungkot ako, nadismaya, ngunit hindi galit. Sa tingin ko, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ko. Mabuting tao ang iyong ama, ngunit nagkaroon siya ng ilang maling desisyon. Hindi nito binubura ang magagandang taon na mayroon tayo, ngunit binibigyan nito ang lahat ng perspektibo. Anong perspektibo? Ang perspektibo na marahil ay hindi ako may utang ng aking buong buhay sa kanyang alaala. Marahil hindi ko kailangang makaramdam ng pagkakasala sa paghahanap muli ng kaligayahan. Umiiyak na si Maria, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha nang hindi mapigilan. Nagsiselos ako sa iyo,
galit na maaari kang magpatuloy na magsimula muli ng masaya. Hindi ko maintindihan kung paano mo madaling makalimutan ang tatay. Hindi ko siya kinalimutan, sabi ko. Hindi ko kailanman malilimutan. Ngunit hindi rin ako maaaring manatili sa pagluluksa magpakailanman. At ginawa mong mas masahol ang lahat sa pamamagitan ng pagpapalayas sa akin. Ang tinig ni Maria ay tuluyang bumagsak. Nasaktan ako, galit dahil sa panloloko at ibinuhos ko iyon sa iyo. Sinisi kita dahil hindi sapat para panatilihing tapat si tatay. Pagkatapos ay sinisi kita dahil sobra na kapag kailangan mo ng suporta. Sa wakas ay nagkasya ang mga piraso ng pag-uugali ng aking anak. Ang biglaang lamig pagkatapos ng libing ni Benjo. Ang malupit na ultimatum, ang pangangailangan na kontrolin ang aking buhay. Hindi ipinagtanggol ni Maria ang sarili laban sa aking sakit. Siya ay lumulubog sa kanyang sariling galit at kabiguan. O aking mahal, tumayo ako at umupo sa tabi niya sa velvet na upuan. Dapat mo akong sinabi. Paano mo masasabi? Paano mo masasabi sa akin na ang perpektong asawa ng iyong ama ay isang manloloko, na ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa kasal ay kasinungalingan? Hindi lahat ay kasinungalingan, sabi ko ng mahina. Ang mga unang taon ay totoo, ang pag-ibig ay totoo, kahit na nagbago ito sa paglipas ng panahon. At totoo ka, ang pinakamagandang bagay mula sa kasal na iyon. Sumandal si Maria sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, siya ay muli ang aking anak. Sa halip na isang estranghero na may pamilyar na mukha. Naging napakasama ko sa iyo, bulong niya. Nasasaktan ako. Iyan ang pagkakaiba. Maaari mo ba akong patawarin? Tumingin ako sa buong silid kay David na nanonood sa amin ng may tahimik na pag-unawa. Marahan siyang tumango, hinihikayat akong sundin ang aking puso. Pinapatawad kita, sabi ko. Ngunit hindi na maaaring bumalik sa dati ang lahat. Hindi na ako ang tao na 6 na buwan na ang nakalilipas, at ikaw din. Umatras si Maria para tingnan ako. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na kung nais mong maging bahagi ng aking buhay, kailangan mong tanggapin ang aking mga pagpipilian, lahat ng ito. Kailangan mong igalang ang aking kasal, ang aking asawa, at ang aking karapatang maging masaya. At kung hindi mo kaya, kung gayon mamahalin natin ang isa't isa mula sa malayo. Hindi ko hahayaan ang sinuman, kahit ikaw, na gawin akong makaramdam ng kahihiyan para sa buhay na aking itinatayo. Nanahimik si Maria ng matagal, pinag-iisipan ang aking mga salita. Sa wakas ay lumingon siya kay David. May utang din ako sa inyo ng paumanhin. Sabi niya, nasabi ko ang mga kakilakilabot na bagay tungkol sa iyo, tungkol sa iyong relasyon sa aking ina. Nagkamali ka, sabi ni David nang magalang na nakahilig ang ulo. Ang pagluluksa ay nagtutulak sa ating lahat na sabihin ang mga bagay na hindi natin nais. Talaga bang mahal mo ang aking ina? Sa lahat ng mayroon ako, sabi ni David nang walang pag-aalinlangan. Mahal ko siya sa loob ng 48 taon. Ang pagkakita muli sa kanya ay ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Tumingin si Maria sa pagitan namin na pagtanto ang paglambot ng mga mata ni David kapag tumitingin siya sa akin. Ang aking kamay ay kusang hinahanap ang kanya sa tuwing ako ay nababalisa o nasasabik. Dahan-dahan may nagbago sa kanyang ekspresyon. Nakikita ko, sabi niya nang may pagkamangha. Kung paano kayo tumingin sa isa't isa na parang kayong dalawa lang ang nandyan sa mundo. Minsan ganito nga ang pakiramdam, pag-amin ko. Muling nanahimik si Maria pagkatapos ay nagtanong, masaya ba ang nanay dito? Talagang masaya? Naisip ko ang tanong, ang buhay na itinayo ko sa tahanang ito kasama ang lalaking ito. Ang tahimik na mga umaga, nagbabasa kami ng magkasama sa greenhouse. Ang paraan ng pagbibigay pa rin ni David ng bulaklak mula sa hardin dahil naaalala niya ang paborito ko. Ang kasiyahan ng pagtulog sa tabi niya bawat gabi. Alam na ang natitirang oras ay ginugol namin ng magkasama. Oh, sabi ko, masaya ako. Marahan siyang tumango si Maria pagkatapos ay tumayo. Kung gayon, sa tingin ko kailangan kong matutunang magalak para sa iyo. Nangangahulugan ito na gusto kong sumubok.
Gusto kong maging bahagi ng iyong buhay kung papayagan mo ako. Gusto kong makilala si David bilang iyong asawa sa halip na iyong amo. At gusto kong bawiin ang mga buwan na nasayang sa galit, inggit at kalupitan. Tumayo ako at niyakap siya. Talagang, sabi ko, sa unang pagkakataon mula noong libing ni Benjo. Gusto ko iyon, nang umatras si Maria, tumingin siya sa paligid ng eleganteng sala at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ito na talaga ang tahanan ko ngayon. Tama. At ikaw na nga si Mrs. Reyes. Tama. Ngumiti siya, ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng mahigit 1 taon. Magtatagal ang pagsanay. Ngunit nanay, oo, karapat-dapat ka rito. Karapat-dapat kang mahalin, pahalagahan, at konting pagpapasasa. Paumanhin na napakatagal bago ko iyon nakita. Pagkaalis ni Maria, nangangakong tatawag agad at magtatanong kung maaari bang dalhin ang mga bata upang makilala ang kanilang bagong lolo. Kami ni David ay umupo ng magkasama sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng kulay ginto at rosas. Sa tingin mo ba ay totoo siya? Tanong ko tungkol sa pagnanais na muling buuin ang relasyon. Sa tingin ko siya ay anak ng nanay, sabi ni David. Nangangahulugan iyon na mas malakas siya at mas mapagpatawad kaysa sa iniisip niya. Sumandal ako sa upuan, naramdaman ang huling tensyon na umalis sa aking mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tila lahat ng piraso ng aking buhay ay napupunta sa tamang lugar. David, salamat sa paglaban para sa atin, sa hindi pagsuko kapag komplikado ang mga bagay. Dinama niya ang aking kamay sa kanyang labi at hinagkan ito ng mahina. Salamat sa pagbibigay ng lumang pag-ibig ng pagkakataon sa isang mas matandang lalaki, sa pagtingin sa kabila ng wheelchair at ng mga pader na itinayo ko sa aking puso. Espesyal na mag-asawa tayo, hindi ba? 2 higit sa 70 na nagsisimula muli na parang mga teenager. Pinakamahusay na mag-asawa, sabi ni David, ang uri na alam kung gaano kahalaga ang pag-ibig at hindi nasasayang ang oras na binabaliwala ito. Habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa lumalalim na kalangitan, naisip ko ang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Ang sakit ng pagkawala ni Benjo, ang kahihiyan ng pagpapalayas ng aking anak, ang takot na magsimula muli na mayroon lamang mga alaala at pagmamataas. Ngunit minsan, napagtatanto ko na kailangan mong mawala ang lahat upang mahanap ang iyong talagang hinahanap sa mahabang panahon. At minsan, ang pag-ibig na inakala mong nawala magpakailanman ay matiyagang naghihintay lamang sa iyong pag-uwi. Ngayon ay interesado ako sa iyo, mga tagapakinig ng aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa aking sitwasyon? Nakaranas ka na ba ng ganito? Magkomento sa ibaba. At pansamantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 iba pang kwento na paborito ng channel at tiyak na magugulat ka sa mga ito. Salamat sa panonood hanggang dito. Salamat sa pagsama sa aking emosyonal na kwento. Ang mga pagsubok, mahihirap na desisyon, at ang paglalakbay upang muling mahanap ang pag-ibig at pag-asa ang nagdala sa akin sa kinaroroonan ko ngayon. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nakahipo sa inyong mga puso tulad ng pagbabago nito sa aking buhay. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang natutunan ninyo mula sa kwentong ito? Mayroon bang sandali na nagpaalala sa inyo tungkol sa buhay, tungkol sa pag-ibig, o tungkol sa kung paano natin haharapin ang mga hamon? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo at ia-apply sa inyong buhay. Lubos akong nasasabik na basahin ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel upang hindi kayo makaligtaan ng iba pang mga inspiradong kwento. Salamat sa pagiging narito at hanggang sa susunod na mga paglalakbay.